all of those that have persecuted me to the hilt, in due time, I cannot find them. Hahanapin mo sila, hindi mo na sila makikita. Eh naman dito sa Davao, isang broadcaster naman ito. 3 hours ang kanyang bawat araw, from 6 to 9. Ako sa isang taon ang kanyang binanatan ng binanatan. Pag-intro pa lang niya, Kibuloy, ganon. Tapos nagpalabas siya nung pinamimigay kong mga blessed cloth, green, white, and red. Green for prosperity, white for salvation, and red for healing. Sabi niya ito, pinagbibili ni Kibuloy. Fake news, ha? Pinagbibili ko raw. Pinamimigay ko lang yun. Ito, sabi niya ito. Yeah, kaya yumaman siya. Sabi niya, sa mundong ito, 3 lang ang yumayaman. Drug lord, gambling lord, at praise the Lord. Grabing insulto sa akin. Dinalangin ko siya. One day, pinahayagan ako. I was in a jeep. I went down because the jeep was clogged with people. Bakit di ako makadaan sa kapayagan? Dumating ang isang babae, sumakay sa sinasakyan ko. Ito sa kapayagan, ito sa dream. Nanay pala niya yun. Sabi niya, yung anak ko ang nakaburol dyan. Pinaglalamayan ng maraming tao. Yung anak niya, hindi ko na may mention. Just a month after that, he was gone. Pero ano sinasabi niya? Sa galit niya sa akin, Kibuloy, lumayas ka na sa Davao. Hindi ko na gusto makita ikaw sa boundary ng Davao. He hated me that much. Taga Davao ako, pinalalayas niya ako sa Davao. Ayaw na daw niyang makita ako sa boundary ng Davao. Bahala na kung saan ka, basta wala sa boundary ng Davao. Siyang pinaalis ng Ama na hindi na siya makabalik. O, yung pagpapalis sa kanya, wala nang balikan. Ako pinabalik hanggang ngayon, nandito pa rin ako.